Pare, lupit. 30 taon, 10 biktima, 3 letra, BTK, ibig sabihin, bind, torture, kill. Ito ang mismo binansag sa kanya sarili na isang serial killer na gasik ng lagim sa Wichita, Kansas, sa US. Noong araw, 3 dekada niya nangyayari ito, pare. Ano nga ba iniisip ng isang serial killer? Ano nag-uudyok sa kanya para pumatay? May mga tao bang pinanganak na ganito? O gawa lang ba ito ng lipunan? Pero, bago masagot ang lahat, gusto lang sabihin ni Luigi na Lupet. SWAT. Wichita, Kansas, Estados Unidos. Ang isa sa pinakamalaking syudad sa tinatawag na Bible Belt sa American Midwest. Isang komunidad kung saan kampante ang mga tao na ligtas sila sa sarili nilang mga tahanan. Ang kaligtasang ito ay binasag ng magsimulang maghasik ng lagim, si BTK o Bind, Torture, Kill. Isang serial killer na sobrang lupit, maging ang mga pulis ay natatakot para sa kanilang kaligtasan. Unang tumira dito si BTK noong 1974. Hindi ito makakalimutan ng Chief of Police noon na si Richard Lamunion. This is the house where it all started. This is where BTK made his first hit over 30 years ago. This particular one was highly unusual, took all of us by surprise. Ito ang tahanan ng pamilyang Otero. Malinaw na naghahanap ng atensyon si BTK habang nakikipag-unahan naman ang mga pulis na mahuli ang killer bago ito muling mambiktima. Nasa kanilang bahay noon ang 22 taong gulang na si Shirley Vian. Kasama ang kanyang 3 anak dito sa Hydraulic Street. He had what he called a hit kit. He brought his own materials. Bandang 12:00 ng tanghali, umatake si BTK. He locked the children in the bathroom. He murdered her by strangling her, slowly. Then something happened. He didn't get the phone wire cut, so the phone rang, but it became a panic situation for him. So he left. The investigators came to me and said there's a possibility this is tied to the Otero murders.
Nakita raw ng anak ni Shirley ang killer na kumakatok sa kanilang kapitbahay nung umaga rin yun. Dito napag-isip ang hepe ng mga pulis. We never did think that she was the primary target, which turns out she wasn't. Dahil hindi pa naibabalik ang kaparusang ito sa state of Kansas noong panahong naganap ang mga pagpatay. Pero ang naging sentensya sa kanya ang pinakamalupit na maaaring ipataw sa isang kriminal. 10 panghabang buhay na pagkabilanggo o 175 taon sa loob ng kulungan. Luge, sabi nila, wala raw serial killer sa Pilipinas kasi karamihan daw ng mga serial killers mga Caucasian o mga puti. May isa pang sinasabi ng teorya na yung mga serial killers daw nagagawa lang ng isolation, no? So hindi pwede sa Pilipinas yun kasi parang ang daming tao lagi dito, ang ingay, kapitbahay mo nag-joke, nagiinuman, no? Oo, happy ang environment ng Pinas palagi. Laging matao. Tingin ko, gano'n yun. Pero at least, dun sa ibang bansa, serial killer lang. Dito sa Pilipinas, mass murderers, no? Wala na tago-tago, lantaran ng pagpatay. Kasasamahan pa yan, karamihan sa kanila, yung mga opisyal ng gobyerno. Ako si Lord de Vera. Ako naman si Guji. Lupet, no? Lupet, no? Lupet. Mga kapatid, kung meron kayong mga malulupit na videos, pwede nyo ipadala to sa aming website. Yan, makikita nyo sa screen. Meron din para sa inyong comments, suggestions, at messages. Lalong-lalo na yung mga love notes para kay Jun Sabayton o kaya para kay Luigi. At pwede nyo rin kaming subaybayan sa Facebook, Twitter, at YouTube.